Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide. Magandang gabi, welcome po muli sa ating live podcast ng The Narrow Gate Ministry dito sa Facebook. So Ramil, magandang gabi. Magandang gabi, Pastor Derek. So Pastor, atin pong tinatalakay yung about po sa Protestant Reformation at tinatalakay po ninyo yung tungkol po sa core tenets ng Reformation. And then yung mga previous discussion po ninyo, natalakay na po yung sola scriptura, yung sola fide, sola gratia. At ngayon naman po ay
tatalakayin po ninyo yung tungkol po sa Solos Christos. Ano Okay. po ba ang Solos Christos? Solo Cristo or Solos Christos, ang ibig sabihin ay Christ alone. Mhm. Christ alone is the Savior and Lord. And no one can go to heaven except he is a follower or he is a disciple of Jesus Christ. And there's no other Savior other than the Lord Jesus Christ. There is no addition to the Lord Jesus Christ. When we mean solo Christo or solos Christos, it means that Christ alone, without other, no, or there's no other Savior but only Him. And He is not among other saviors or other gods or other lords. There's no other counterpart. There's no other equivalent. There's no others person that can ever duplicate the person and ministry and work of Jesus in salvation. And pag sinabi din natin Christ alone, it means that wala nang iba pa pang idadagdag, no? Walang santo, walang tao, walang relihiyon, walang anumang gawa ng tao, walang anumang pinaniniwalaan ng tao ang pwedeng humalili Sa kay Kristo o idagdag kay Kristo. Wala nang dagdag. Kaya nga alone eh. Wala siyang katulad, wala siyang kapareho, wala siyang karibal na kahit sino. At siya lang ang tanging tagapagligtas. Kasi yung iba, no, bukod kay Kristo, naniniwala rin kay Buddha, naniniwala rin kay Hare Krishna, no, naniniwala rin sa kay Kibuloy. Kaya nga si Kibuloy ay Christ din para sa kanila, no? May dalawang Kristo, no? Oh. Yung Kristo sa Jewish setting at saka yung Kristo sa Gentile setting. So si Kristo lang mula noon hanggang ngayon, mula nung lumang tipan, nung bagong tipan, hanggang sa wakas ng kasaysayan ng sanlibutan, si Kristo lang at wala nang ibang tagapagligtas. Yung malinaw po, Pastor, no, na yung mga kinikilalang Diyos-Diyosan ng ibang mga religious group, religious sect, ay hindi talaga ito kapantay ni Jesus Christ at hindi ito pwedeng ihalili. Ano po? Ngayon, Pastor, bakit po kaya binigyang diin yung Solos Christos na yan doon sa Reformation? Ano po yung kanilang nais pong patunayan? During the time. Opo. Kasi nagkakaroon na kasi ng unti-unti, no, na connotation na ang Papa na rin si Kristo. Wow. Kaya yun ang pinakasentrong argument ng mga reformers, no? Especially Martin Luther, kung bakit si Kristo lang ang tagapagligtas, sapagkat unti-unti, no, sa pagdaan ng siglo ay ang Roman Catholic Church ay ginagawa na rin nakapantay ang Papa ni Kristo. Kasi nung unang panahon, nung mga unang siglo, yung 1st century church, 2nd century church, 3rd century church, hindi pa naman talaga napapalitan eh. Wala pang idea na yung kapalit ni Pedro ay siya na rin kapantay ni Kristo. Kumbaga, ang Pope para sa kanila nung unang mga siglo ng Romano Katolisismo ay kapantay lang ni Pedro. Hindi siya talaga kapantay. Hindi siya savior, hindi siya pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Ang salita pa rin ng Diyos ay ang mga inusal ng Panginoong Jesucristo na nakasulat na sa Biblia. Pero pagdaan na nga ng napakaraming mga siglo, ng napakaraming panahon, ay naging kapantay na ang Papa ni Kristo. Kaya nga pag siya nagsasalita o nagtuturo sa kanyang kapasidad, no, bilang Papa, at siya ay nagsasalita sa kanyang posisyon na tinatawag na ex cathedra, ang kanyang sinabi rin ni Kristo, kapantay ng salita ni Kristo. At nagkaroon na nga ng connotation na He is the Christ in the flesh, in the world today.
Hindi na siya representative lang ni Christ, kundi siya na ang Kristo sa anyong laman. At ano pat, sobrang tumaas ang posisyon at ang otoridad ng Papa na siya na ang pinakang saligan ng pananampalataya ng mga Katoliko Romano. At pag may sinabi si Kristo sa Biblia na salungat sa sinabi ng Papa, si Kristo ang dapat na baliwalain, huwag sundin. Kasi ang Papa ang nagsalita. So naging mas mataas pa nga ang Papa kaysa sa sinasabi ni Kristo sa Biblia. At ang tradisyon ay naging pangunahin na rin sa pinanggagalingan ng katotohanan ng mga Romano Katoliko dahil nga yung mga turo ng Papa nagiging bahagi na ng kultura. Nagiging bahagi na ng kaugalian ng mga Kristiyano. Kaya nga, ang Biblia ay naging pangatlo na lang, no? Na, kumbaga, source ng authority. Hindi na ang Bible ang standard of all truth and faith and conduct, no? Faith and practice, wala na. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit talaga ginawa ni Martin Luther yung kanyang 95 thesis at ipinost niya sa Wittenberg Castle, no, sa Germany upang tutulan ang Papa na hindi siya si Kristo, hindi siya ang Diyos, hindi siya dapat ang masunod, hindi siya dapat ang tingalain at hindi dapat ituring na siya ay tagapagligtas na rin ng tao sa impyerno. Kasi yun na yun ang naging kumbaga katuruan ng Iglesia Romano Katoliko. At si Kristo ay napalitan na. At sa totoo nga lang ay hindi lang ang Papa ang naging mas mataas kay Kristo. Minsan nga mas mataas na si Maria, di ba? Kaya nga ang nangyayari ay may dalangin ang Romano Katoliko na panalangin mo po kami, Santa Maria, ina ng Diyos. O ina siya ng Diyos, si Jesus Diyos lang. So si Maria yung ina, kaya nga mas siya ang Queen of Heaven. Nagkaroon pa ng katuruan na gano'n. Na yung Queen of Heaven, Mary Queen of Heaven, at saka yung Mediatrix. Opo. Kasama yung pastor sa prayer nila ngayon, binapakita yung Queen of Heaven, Mary Queen of Heaven. Saka pray for us sinners now in the hour of our death. So si Maria na ang nananalangin para sa tao, hindi na si Kristo, no? Kaya nga si Kristo ay napalitan na rin, no, ng mga santo. Ng mga santo. At lalo tigit si Maria dahil parang si Maria na ngayon kumbaga ang pinakapangunahin sa lahat ng santo dahil siya yung mataas ang katungkulan sa langit. Kasi nga kung ang Diyos Ama ay hari, si Maria ang reyna, si Jesus ay anak lang. Di mas mataas si Maria kasi siya ang reyna sa kalangitan. Si Kristo parang prinsipe lang. Kaya nga hindi ka makakalapit kay Kristo, kailangan lumapit ka sa ina. No? At yung ina ang mas malakas, no? Na kumbaga padrino. Sa Diyos Ama. Pwede rin ang Diyos Ama rin. Dumirekta rin si Maria Sa totoo lang Parang siya ngayon yung in-between Christ and God the Father. Nagkaroon ng tatlo na. At saka meron silang katuruan na rin na si Maria ay ina na rin. Ay Diyos na rin. Diyos. Gawa po siguro, Pastor. Oo. Hindi kaya pinatawag nilang sa Mariology po kasi parang meron akong narinig, nakausap na Katoliko dati, nung college po, na pinag-aaralan po doon yung sinasabing Theotokos. Yan. At ang kanilang interpretasyon yata po doon is God the Mother si Mary. Kasi Theotokos. Ano po ang sabi po ninyo? Oo. Mother of God. So, yun ibig sabihin ng Theotokos. Si Maria nga ang ina ng Diyos to the extent na parang si Maria din ay walang pinanggalingan. Kaya may tinawag si Maria, meron silang tinatawag na virgin birth of Mary, no? Yung Immaculate Conception. Pag sinabing Immaculate Conception ay si Mary din ay Diyos din dahil si Mary ay hindi rin nagkasala. Meron silang ganyan doctrine kasi nga ina siya ng Diyos Hindi siya pwedeng maging ina ng Diyos kung si Maria ay hindi rin Diyos. At kung si Maria ay Diyos, therefore, si Maria din ay walang kasalanan. At magkakaroon ng Holy Grail, yung Holy Genealogy. No, hindi lang si Maria ang banal, ang mangyayari, di syempre, yung kanyang tatay at nanay din, dapat banal din. Kaya nagkaroon ng doktrina na Immaculate Conception, Immaculada Conception, na mismong si Maria din ay virgin din.
ang nanay. Kasi dapat ipanganak din siya ng isang virgin para maging banal din. Kaya magkakaroon ng ng kaguluhan sa Opo. doktrina ng salvation. Kaya nga sa Roman Catholic Church ay they don't believe that they can be saved while on earth, no? They cannot be assured of salvation while they are still alive on earth. Kasi nga hindi talaga si Jesus lang ang savior eh. Pag si Maria ang savior mo, paano ka ililigtas ni Maria, no? Oo. Ay si Maria ay humingi rin ng kaligtasan. In fact, yung Magnificat, sabi niya, ang kaluluwa ko ay nagpupuri sa aking Diyos at tagapagligtas. Tinawag din niya ang Diyos, Ama, na tagapagligtas din niya. Yes. Mahirap maging Diyos yun. Kailangan din yan tagapagligtas. Po. Kaya ang nangyayari ay hindi lang si Jesus na ang tagapagligtas, kundi maging si Maria at yun nga, no? Para sa Roman Catholics ay ang kaligtasan nila ay sa sacraments. Through the church, by the authority of the Pope. Kaya ultimately, Pope, tapos yung mga priest ang binigyan niya ng karapatan na i-disseminate yung kanyang kapangyarihan at kapamahalaan na magbigay ng biyaya sa tao at yung mga pari lang ang may kakayahan na mag-interpret ng Biblia at magturo. Kaya nga sa Roman Catholic Church ay hindi malaya ang mga membro na mag-Bible study. No? Ang kailangan gawin ay sa school, no? At may nakabantay, yung catechism. In fact, si El Shaddai, si Mike Velarde, nung siya ay bago pa lang naging naiba ang kanyang pananalig nung siya pumuntang Amerika. Nakarinig siya ng evangelical doctrines at nang pagpunta niya dito sa Pilipinas, pinangangaral niya noon yung born again, no? You need to be born again, you must be born again. Pero binantayan siya ng Roman Catholic Church. Kaya ang nangyari ay si Bacani. Si Bacani yung naging kanyang spiritual advisor. At hindi siya kinukuha yung kanyang manuscript at chinecheck bago niya ipangalan. At ang nangyari, na-stroke na siya, di ba? I don't know kung buhay pa ba si Mike Velarde. Hindi na siya makapag-preach at bulol na siya. Ngayon, pag sinabing solos Christos o solo Cristo, no, ay ang sinasabi ng mga reformers ay we are saved by Christ alone apart from the merit of any other person. Even Mary, even the Pope. There's no other person on earth, even Mary and the popes o kung sino mang saints, ang pinagkakautangan natin ng kaligtasan. Iisa lang. At siya lang ang hari ng mga hari. Siya lang ang ating punong saserdote na namamagitan para sa atin, hindi si Maria. Kaya yung doctrine ng Mary as mediatrix of heaven is a false doctrine. Napakaraming false doctrines talaga within the Roman Catholic Church. Biruin mo, ginawa nilang si Maria ay tagapamagitan na rin ng tao patungo kay Kristo. At si Kristo naman ang tagapamagitan ni Maria sa Ama. Nagkaroon na ng dalawang tagapamagitan. Isa lang ang tagapamagitan. Kaya nga yung solo Kristo ay talagang pinanindigan nila at giniit nila na ito talaga ang tamang katuruan. Sa pagdaan na lang ng siglo, ng panahon, kaya nagkaroon ng ganyang katuruan na si Maria ay naging Diyos-Diyosa na rin. At naging tagapagligtas na rin. Siya rin ang ating tagapagligtas, no? Wala nang ibang redeemer. Siya lang ang tanging dapat lapitan para hingan ng tawad. Hindi ang pari, hindi si Mary. Di ba, biro mo, pag nag-pray ka kay Mary, ang sinasabi nila ay, panalangin mo po kami, no? O Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan. O, naging ang Savior na rin si Mary kasi siya na rin ang nagpipray eh. Samantalang sa Book of Hebrews, sa chapter 10, ay si Kristo ay pumasok sa dakong kabanal-banalan doon sa kalangitan, no? Umupo siya sa kanan ng Diyos. At siya ay ngayon ang namamagitan para sa atin. Yes. So, nangyayari, dalawa na ang tagapamagitan, si Maria na rin. At ang ingat, gaya ng ating tinilakay ay nung nakaraan, ang justification ay through the work of Christ alone. There's no other. Kaya He is the Savior. He alone is the Savior. Dahil sa habag lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
Yan. Kaya nga, solo Kristo. Mula sa umpisa hanggang sa wakas, no, ng ating buhay at ng sangkatauhan at ng ating kaligtasan, wala nang madadagdag pa na o lalabas pa na pwedeng maging tagapagligtas. Siya lang, Si Kristo lang. simula hanggang dulo. Walang iba. Ngayon, ang tanong ay ganito ulit, no? Paano naman kung ang isang tao ay naniniwala sa isang Kristo na iba naman ang katangian ng Kristong yan? Yun nga po, Pastor. Paano yon? Pwede namang sabihin natin, si Kristo din naman ang aking tagapagligtas. Ang tanong, iyong usisain, sino sa'yo si Kristo? At doon lalabas kung totoong Kristo ay yung iyong sinasampalatayanan. At doon nagkakaproblema. No? Pag tinanong mo na, halimbawa, sa isang Mormons, member ng Mormonism, pagka tinanong mo kung siya sumasampalataya kay Kristo, sasabihin niya, oo, we affirm that Christ is our only Savior. Ang iglesia ni Kristo din, no? Pag sinanong mo, do you believe that Christ is your Savior? Yes, because He died for the church. At dahil namatay si Kristo para sa iglesia, kami miyembro ng iglesia, ligtas ang iglesia. Di ba? Kasi nga, namatay siya para sa iglesia. Sino ang kinamatayan? Ang iglesia. O, paano ka maliligtas? Pumasok ka sa iglesia. So, ang tanong kasi is, sino si Kristo sa'yo? Ngayon, mayroon namang pagkakilala kay Kristo ay isa lang sa maraming Kristo. Maraming Savior. Kibuloy. Pangalawa na si Kibuloy. Si Oprah ay, how about Christ? Christ is also one of the Saviors. Itinuturing niya na New Age movement, ang belief nila kay Christ ay kapantay lang din ng ibang mga tagapagligtas. Iisa sila, no? Sa pantheon ng Saviors, si Jesus Christ isa lang doon. Wow. Ngayon, sa Mormon, si Jesus Christ ay kapatid ni Satan. And they also believe in Christ, in that Christ. And they teach that Christ is the Savior of the world. So kaya nga, si Christ pa rin ang kanilang tagapagligtas. Kaya lang, yung Christ na yon ay brother of Satan. Yun. Di ba? Ngayon, tingnan natin, no? Alam ba niyo na pinakaunang doktrina na kumbaga inatake ng mga false teachers ay ang doktrina tungkol kay Kristo. Ano po yung... At maraming mga katuruan na lumabas, no, sa history na kanilang kumbaga inatake. Ang unang-unang doktrina, no, na lumabas ay yung Docetism. Docetism. Yan yung pinakauna, no? Ang turo ng Docetism ay si Kristo ay nagkunwari lang tao. Hindi talaga naging totoo. Hindi naging totoong tao. Yung katawan niya ay hindi totoong taong katawan. Kundi yung kanyang katawan ay phantom lang. Yung parang multo. Opo. Na nawala rin. Hindi na siya nagpatuloy. Nang mamatay si Kristo, nawala na yung katawan. At ito ay bunga noong tinatawag nating filosofiya na Gnosticism nung panahon ng mga Greek philosophers. Nila Plato, nila Aristotle, no? Kasi ang turo ng Gnosticism ay mind over matter, no? Yung ating isip ay yun ang tunay nating pagkatao. Yun ang tunay nating kung sino tayo. At yun ang banal. Yun ang walang kasalanan. Kaya ang katawan, ito yung likas na masama. Ayon sa Gnosticism, ang katawan ng tao ay masama. Kaya kailangan na pigilin mo yung kasamaan ng katawan mo sa pamamagitan noong monasticism. Kaya nagkaroon ng monasticism. Kailangan kong pigilan ito. Yung mga monk na sila ay tumitira sa bundok at umiiwas sa mga tao, makasalamuhan ng maraming tao para hindi sila magkasala. Oo, naging ascetic po. Yun, asceticism. Yan din ang ugat ng asceticism. Yun yung extreme form of Gnosticism because the body is evil. You must punish your body. You must not obey its desires. You must not fulfill its whims and wishes. Kailangan na yung isip mo ang pairali mo. Kasi ang isip ang mahalaga lang.
itong katawang ito ay likas na masama. Kaya nga, humalo ito sa Christian beliefs. At ngayon, kung ikay Kristiyano, paano mo matatanggap na si Kristo ay may tunay na katawan kung naniniwala ka sa Gnosticism na yung katawan ay masama? So magkakaroon ng kasalanan si Christ. So ito ay tila pagtatanggol, no, sa pagka-Diyos ni Kristo. Opo. Maganda sana hindi. Maganda pero hindi totoo. Kasi hindi ibig sabihin maganda ang katuruan ay yun ay kalugod-lugod sa Diyos dahil hindi naman iyon ayon sa tunay na tinuturo ng Biblia Okay. tungkol kay Kristo. Kailangan, kaya nga mayroon tayong katuruan na sola scriptura, no, na scripture alone. Hindi pwedeng damdamin mong masunod kasi parang tila akin namang pinagtatanggol si Kristo bilang Diyos eh. Kasi magkakasala siya kung may tunay siyang katawan. Paano siya maging savior? Kaso ang problema mo ay yung iyong Gnostic belief, yun ang iyong pinapairal eh. Hindi yung talaga nasa Biblia. Oh, filosofiya ng tao yan eh. Hindi yan biblical. Wala naman sinabi ang Biblia na ang katawan ay likas na masama, kundi yung prinsipyo lang, no? Yung prinsipyo ng katawan natin. Hindi yung laman mismo masama. Pero sa Gnosticism, yung laman mo, likas na evil yan. Pero kung titignan natin, Pastor, di po ba, yung thought natin, matter ito eh. Ito yung in-redeem din ng Panginoon to, di po ba? So, nagkakasala rin yung thought natin. Kontra doon sa Gnosticism. Akala nila parang ang isip ay yun yung maliligtas, yun lang ang maliligtas. Kumbaga, yun yung banal, yun lang ang sangkap ng tao na pwedeng maligtas. Totally wala silang resurrection. Parang ang mangyayari diyan is Sadducees, mga Sadducees. At yun ang product nila, yung mga Sadducees. Yun ang product ng Gnosticism. Ngayon, kumbaga, noon pa man, meron ang kaisipan na masama ang katawan. So, dapat di na ito ma-resurrect. Paano to i-resurrect? Ito evil ito. Kaya they don't believe in the resurrection. Ngayon, ito na ang problema. Akala nila dahil pinagtatanggol nila yung kabanalan ni Jesus, ay ma-justify yung kanilang false teaching na si Christ. Kasi ang problema nga, paano naman tunay na magiging tagapagligtas si Jesus ng tao kung di siya tunay na tao? How can he relate with the emotions, with the feelings, with the pains, and with the struggles of common human being kung hindi siya tunay na tao? So, paano siya makakaunawa sa ating kahinaan kung hindi naman talaga niya tunay na naranasan yung nararanasan ng tao? Tunay na magutom, tunay na mauha. Kasi kung hindi siya tunay na tao, hindi siya tunay na nagutom. Nagkunyari lang siyang gutom. Hindi naman pala laman yan eh. Paano magugutom ang hindi naman tunay na laman? At palabas lang. Phantom lang siya. Diba? So yun ang malaking problema. Nasingitan ng Gnostic philosophy ang Christianity o Christendom at yun ang naganap. No? Nagkahalo-halo yung konsepto noong makasalanan ang katawan. Kaya dapat si Jesus ay para hindi siya maapektuhan ang kanyang kabanalan, ay magbumuo tayo ng doktrina na yung kanyang katawan ay hindi naman tunay na tao. At yun ang doktrina ni Eli Soriano. Ang doktrina ni Eli Soriano ay, pero may halo siya ng Apollinarism. Ang Apollinarism kasi, kay Apollinarius, ay yung kanyang isip ay hindi tunay na sa tao. Sa Diyos yung divine. Sa Diyos yung isip. Nakatira lang sa katawang ito yung Diyos. Pero yung tunay niyang isip, kaluluwa, hindi totoo yun. Diyos lang siya. Pero may halo din siyang hindi talaga si Kristo tunay din na katawan. So, ano siya? Magkakahalong Docetism at Apollinarism. Yun ang belief ni Soriano. Kumbaga, yung lumang belief na yon ay lumalabas lang ulit sa ibang forma o sa ibang anyo. Dati na pala pong mga heresy. Napakatagal ng heresy na yun ay inaddress na ng iglesia, ng mga leaders ng iglesia. Kumbaga, ay luma na, wala ng bagong false teachings. Rehash na lang yan ng dating mga false teachings. Kaya yung suffering ni Jesus is illusion lang. Kaya siya naghihirap na ganun sa krus, yun ay arte lang. Kasi hindi naman tunay na katawan yung naghihirap eh, di ba? Yung ama ko, nauhaw. Hindi siya tunay na nauhaw. Parang lahat ng ito ay show. Movie. Opo.
Yung sinasabi dun sa chapter 1 verse 12 po nang diyan, 14, ano, Mm. malinaw eh. Mm. Na nagkatawaan. Sa 1 John, chapter 1, na nahipo namin siya. Yun ang pinaglalaban ni Apostol Juan. po niya, ninja. Nakita namin. Kaya dinibigyan din niya na nakita na. Hindi mo maihipo pag phantom kasi, di ba? So, sinasansala o nire-refute ni Apostol Juan yung doktrina ng Docetism. Dahil nag-i-exist na siya sa unang iglesia pa lang. At yun ang Antikristo. Yes. Yun yung katuruan na tinutukoy niya. Sino namang nagsasabing si Kristo ay hindi naging tunay na tao, ay siya ang Antikristo. Yun, di ba? Antichrist yung Docetism. Pero parang pagtatanggol naman iyon sa kanyang kabanalan. Pero kahit pa maganda ang iyong... Kasi ganito yan eh. Your intention is good, but I need the truth. Your intention is good, but the truth is what matters. It's not your intention, but it's the truth. No amount of sacrifice or goodwill or intention can replace the truth. Because the truth is from God. Your intention is not from God because it's against the word of God. Kaya kailangan talaga ang batayan natin sola scriptura lang. Huwag yung ating sariling emosyon, yung ating sariling filosofiya. Kaya nga, doon sa mga nag-aaral ng philosophy, no, pag hindi ka mataas ang ibang panlaban sa heresies, kasi sa pagka nag-aaral ka ng, lalo pag sa Doctor of Philosophy, pinag-aaralan namin mga philosophy nila Aristotle, nila Plato, babalik ka uli doon, tapos idodoktor mo yun. Isa sa ulo mo, talagang yun ang pupukusan mo ng pag-aaral. Tapos, i-invento ka rin ng mga sarili mong pangunawa based on your conclusion sa kanilang mga thesis, sa kanilang mga doktrina na pwede mong paghalu-haluin yun. Ngayon, ang problema nga ay pagka hindi matatag ang yung foundation ng pananampalataya, maraming nagdodoktor sa philosophy na nawawala na sa katuruan Kristiyano. At napupunta na sa, yun nga, yung kingdom now theology, tapos lumalala ang pagiging charismatic, instead na matuwid, lumalala, nagiging parang mga super apostles. Kasi nag-aral ng philosophy without right foundation and strong foundation. Kaya nga ang isa sa mga kinakalungkot ko bilang nag-o-observe na pastor sa Christianity sa Pilipinas. May mga nagiging master sa divinity, doctor sa divinity, doctor sa philosophy, sa religion, na ang kanilang bachelor ay hindi naman theology. Opo. At secular eh. Secular, engineer ka lang. Tapos wala ka namang alam sa basic theology, yung grassroots level na theology, like yung mga preliminary foundational teachings like who is Christ, who is God, what is salvation, who is man, yung mga anthropology, biblical anthropology. Pero mo kung dumaan ka ng secular anthropology, tapos nag-master ka ng anthropology, ay ang iyong natutunan, katulad ni Tito Ed, ang natutunan niya is cultural anthropology. So kaya, ang tinutubos niya culture. Hindi niya natutunan, kasi nga, secular siya. So, hindi niya pinag-aralan yung biblical na pananaw patungkol sa kung sino ang tao. Kaya ang nangyayari tuloy ay nag-masters na, nag-doctorate, secular ang alam. Kasi sa masteral, hindi ka naman babalik sa foundational eh. Hindi ka babalik. Imamaster mo na kung ano yung meron ka. Hindi ka naman tuturuan ng professor na, balikan natin yung basic. Hindi, kasi given na yan, nagmamasters ka. Hindi ka naman pwedeng tuturuan uli ng basic. Kasi bibigyan na lang kayo ng mga pag masters ay puro thesis yan. Puro paperworks, mga research. Karamihan research, lalo na sa pagdating sa masteral. Sa doctorate. Kayo nag-iimbento na ng sarili mong katuruan based on your studies. Yung professor ninyo nagsasalita, memorize ang buong isang aklat. Yun. Tapos ay mag-iisip ka rin, ano kayang aking magiging katuruan naman?
Kasi nga, kailangan may unique ka eh. Yun ang tunay, ha? Yun ang tunay na dapat na doktor. Kasi yung iba, ang mga dissertation ay yung, hindi, mga napakaliit. Kaya nga hindi ko matawag na doctorate pagka ang iyong dissertation ay, halimbawa, ang lit na church, tapos i-dissertation mo yung inyong Sunday school system. Para namang 1,000 ang iyong membro, kung 20 lang, tapos dinodoktor mo kung ano yung reaksyon ng 20 iyon. So, kumbaga, yung scope is very limited at saka yung lalim, yung depth, wala rin. Kaya nga, nakakalungkot lang na wala naman talagang alam sa foundational teachings, nag-master agad. At ang title, Master of Divinity. Hindi naman nag-theology. Kaya false teacher pa rin. Kaya doon ang problema, no? Doon ang problema, nag-uugat. Doon sa kakulangan ng paunang mga kaalaman sa mga pamantayang katuruan o mga pangunahing, mga simulaing katuruan ng Kristyanismo. Gumuguho yung pundasyon eh. Kasi ang dami mo nang aaralin dito. So wala ka namang aral dito sa kung ano yon. So gumuguho siya at natatapalan ng mali. Para po, Pastor, yung Napaplat. mismo. Napakalaga po na may mga nag-masters sa theology, hindi nila alam yung background, ito yung history ng Christian church. Wala. sa theology. So ngayon, Hindi nga nila kilala sino ba sila Augustine? Opo. Sino ba sila Thomas Aquinas? Yes. Sino ba si Tertullian? Hindi nila alam yun. Wala. Kaya ang nangyayari, modern theology na ang ganito. Kaya meron nga yung aking, ako ay natatawa na nalulungkot doon sa aking inopost na theology. Yung process theology, no? Pag binasa mo yan, ang Diyos nagpo-proseso ng sarili na natututo siya sa tao. Wow. Oo. Parang ang Diyos, parang anong nangyayari, ang Diyos ay yung nagtatrial and error. Tapos lumikha siya, tapos nagulat siya, uy, bakit naging ganito? So babaguhin na naman niya. Umuunlad ang kanyang kaalaman dahil sa mga nagaganap. So he learns from experience of his creations. So hindi siya sovereign. Hindi siya sovereign. Kaya nung akin yung kinikritik, talagang nagugulat ako. Ganito pala, kung mga doktor itong mga gumawa nito Grabe. Oo. Kasi galing yun sa libro na eh. Manunulat na ng libro. Opo. Yun. Kaya dapat talaga ay unang-una, genuine Christian. Genuine Christian. Bago tanggapin sa Bible School, dapat talagang totoong Kristiyano. Bagamat mahirap ma-determine dahil tayo ay tao lang. Pero may certain tayo na pamantayan, requirements na tinitingnan. May nag-endorse ba dito? Ilang taon na ba siya sa Christianity? Kailangan hindi neophyte. Kasi pag tinanggap mo sa theological college o sa Bible school ang isang baguhan, naku, magiging mayabang iyang sobra pagkatapos. Matagal pa yan bago ma-develop yung humility. Kasi mapupuno siya ng karunungan. At dahil punong-puno siya ng karunungan, noon lang niya naalaman, ang tendency, walang control sa pagpapasabog ng alam niya. Pagdating sa Dulang manghiya ng kapwa-tao. parang yung mga pangyayari, Pastor, na mayroong bagong kabataan na graduate sa theology pagdating nila sa church, tumitira na yung pastor. Kasi hindi nag-aral yung pastor. So nawawala yung etiquette naman. Wala na. Kasi struggle siya na, mas marunong pa ako sa pastor ko, naiinis ako dito sa pastor ko. So dapat hindi ganoon. Hayaan mo siya, kung ano lang ang kaya niyang gawin, and then alalay ka. Alalayan mo siya. Kung mayroon ka mang ituturo na hindi niya alam, wag masyadong mayabang. Maintain your humility. Para nakikita niya na, alam naman niya nag-aaral ka kasi sa kanya. Pero pag nakita niyang humble ka naman, di mo naman siya inaatake, at hindi ka nagmamayabang, at parang hindi ka takaw pansin. Kasi may mga bagong pastor na sobrang papansin kay ASP. Gusto nila sila ang sentro ng atensyon ng lahat ng miyembro. Di ba? At naiinggit pag kami pinag-usapan na hindi siya. Parang gusto niya. Di ba alam mo yung paranoid? Parang pag nag-uusapan lagi yung kahinaan niya, hindi naman. Tapos may pagka, Adonis type na ako ang pinakamaganda, ako ang pinakamagaling. Superiority complex ang tawag. Kaya ang relasyon nasisira pag may mga bagong ganyan. Kaya masyado akong, maingat, pag yung paglilihans ng isang pastor.
Karanasan ko, meron ako noon na unang-una dapat i-ordain Kaya lang Opo, yun, parang nakwento niya na yan. na ano ko, naku, marami palang sabit. Kaya nung ordination niya, ginawa ko lang commissioning. So ano pa rin, may artistry. Naroon ng mga magulang, naganda, pero tinuloy ko pa rin, pero hindi ordination as pastor. Sabi ko, sige, i-commission ka lang muna namin as worker. Kasi nakita ko talaga na hindi pa siya tamang panahon. At yun nga, pagkatapos noon, wala na. Gusto lang niya maging pastor. Meron naman na pumunta sa amin, gusto maging pastor, pero hindi naman pa Kristiyano. Dahil galing dating daan. So nagpapaano siya na i-ordain ko na siya kasi gusto na niyang magpastor sa isang ang pagpapastoran pa naman niya yung UCCP. Sabi ko, nako, pagka diyan ka nagpastor, nako po, hindi ka tatagal lalo pag di ka tunay. Nako po. Ay nagpilit. Hindi ko siya in-ordain. Hindi ko siya i-ordain. Hindi pa nakikita ko, hindi naman patunay. Yun. Gamitin lang pati yung pagiging pastor dahil gusto mag-abroad. Di madaling makapasa sa interview, di ba? Who are you? What is your vocation? I'm a pastor. Yun. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa na. Grabe talaga. So maraming mga subtle na mga tactics ang tao dahil sa kanyang pride para hindi rin niya alam na siya may interest lang Dumaan din naman tayo doon sa pagiging mga batang mangangaral na talagang nagpayabang din. Nagpayabang din tayo. So, ikalawa, na isa pang maling katuruan tungkol kay Kristo. So, kung ikaw'y sumasampalataya kay Kristo, Kristo lang ang tagapagligtas mo, pero si Kristo hindi tunay na nagkaroon ng katawang tao, ay hindi ka maligtas. Kasi false Christ yan. Bula ang Kristo yun. Hindi iyon totoong Kristo. Kulto yun Yes po. Walang kaligtasan. Kaya nga napakahalaga, ang isa sa mga major doctrine ng scriptures ay yung Christology, theology proper, paterology, Christology, tapos soteriology, salvation, hamartiology, mahalaga din yan, At saka yung anthropology, biblical anthropology. Yung eschatology, medyo na yan, hindi pa naman naganap. So, lesser lang yan, lesser doctrine. Pagka mga tungkol sa Trinity, yan na major. Kasi, pag hindi mo, I do believe kasi, pag namali ka ng pagkaunawa kay Kristo, mali na. I believe that you don't have the Spirit of God. Because the Spirit of God, di ba, siya siyang magtuturo sa atin ng katotohanan bakit di mo nalalaman at naunawaan yung tunay na Kristo kung sino siya? Kaya nga walang kaligtasan pagka iba ang Kristo mo, pag sikibuloy ang Kristo mo, impyerno ka talaga. Yes. Ba? Kaya nga, ang mga mananampalataya sakay kibuloy, paano sila maliligtas? Ibang Kristo si kibuloy, hindi naman tunay na Kristo yun. Hindi siya ang tunay na Savior. Hindi siya ang totoong may hawak ng susi ng langit. Hindi totoo yun. Kasinungalingan lahat yun. Dahil nga nabola na sila ng nabola, wala tayong kakayahang talagang ituwid. Malibang ang Diyos na lang, At yun nga, tayo mangaral na lang ng mangaral, ng abot ng kaya natin. Exposed din po sila. Oo, kasi yun ang problema. Ang ikalawa na false doctrine about Christ, baka ganito naman ang faith mo kay Christ, kahit solos Kristo ka, pero ito naman ang Kristo mo, hindi ka pa rin saved. Yung adoptionism. 200 plus AD. Ito naman, ang pananaw nila ay si Jesus ay tao lang, pero inadapt siya noong baptism. May nakikita kang doctrine yan. During the baptism of Christ, sinapian siya ng Espiritu Santo, naging anak siya ng Diyos. Doon lang siya naging anak ng Diyos o naging Diyos noong siya bautismuhan. Inadapt siya. Pero tao lang talaga siya. Parang siya inampon. At yun ay itinuring na rin na heresy, Ang isa pa, yung Ebionism. Ang Ebionism naman, ito yung belief na parang sa Islam, na si Kristo ay hindi Diyos, siya tao lang, pero siya ay propeta. Yun ang kaibihan. Kasi naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ, propeta. Pero mas mataas si Muhammad bilang propeta. Siya pinakamataas. Prophet. Kasi mayroong naniniwala, si Kristo tao lang talaga, gaya ng iglesia ni Kristo. At yun yung ikatlo,
yung Arianism. 4th century na yan. May lumitaw na isang priest sa Alexandria, no, na ang pangalan ay Arius. At ang kanyang itinuro ay si Kristo ay hindi kapantay ng Ama at hindi siya Diyos. Siya lang ang pinakamataas sa lahat ng nilikhaan ng Diyos. So he was the highest creation of God. Yan ang Arianism. At yung Arianism, ang tawag din dyan, Unitarian. Para ding Jew, na ang Jew din, si Jesus hindi yan Diyos. Ang Ama lang. No? Si Jesus ay sinungaling. Papanggap siyang Diyos. Hindi siya co-eternal with God. Kaya nasabi ni Jesus na before Abraham, I am. So pinapantay niya doon ang Diyos, ang sarili niya sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsabi kay Moses na I am. Pero dahilan nga sa ang mga Hudyo, na unawaan nila na si Jesus ay pinapantay ang sarili sa Diyos Ama, gusto nilang batuhin. So naunawaan ng mga Hudyo, no? Talagang siya kapantay ng Ama. Dahil kung hindi, lalabas sinungaling siya. Nagpapanggap kang Diyos. Hindi Nagpapanggap, oo. Tapos ang ikaapat na ba, no? Ang ikaapat ay, kalima na, no? Ay yung Apollinarism. Ito nga yung kay Apollinarius. Taga-Laodicea naman yan, si Apollinarius. Oo. Yung lukewarm. Taga-lukewarm church. Siya yung taga-lukewarm. Kaya pala naging heretic din. Naging heretic. Mapapansin ninyo, no, ang mga nagiging heretic ay hindi yung tagalabas ng Christianity, tagaloob. Galing mismo sa loob ng church. Galing mismo sa Christian church. Kasi sila Apollinaris, sila Nestorius, di ba? Mga priest yan. Oh. Siyempre, ang tawag na noon ay priest, no? Noong time na yon, sacerdote. Tapos, bishop, no? Tapos, ang katuruan ni Apollinaris nga ay yung, ang katawan niya ay tao, pero ang kanyang espiritu, hindi tao. Sa Diyos. Ang isip niya, kaluluwa niya, Diyos. At yun yung minodify ni Soriano, na yung katawan din niya ay hindi rin tao. So, combination si Soriano ng Docetism at Apollinarism. Kasi Apollinarius siya eh. Kaya Apollinarianism. Yan ang tama. Tapos, ang sunod ay yung Monophysitism. Ang tawag di, si Eutychus. Si Paul's teacher na Eutychus. Eutychianism siya. Kasi bakit Monophysitism? May isa lang nature si Jesus, divine. Inabsorb ng divine nature yung human. Nagmix. Yan yung, di ba, minsan minimix nila na Jesus can sin but he did not sin. Kaya nasa verge ng ano yun yung katuruan na Jesus can sin but he did not sin. Minimix nila eh. Hindi pwedeng i-mix. Yan ang problema. Parang dahil data po dyan sa... Doon galing yung yung Picare. Non-Picare. Po, non-Picare. Non-Picare at saka... Picare. Hindi. Yung pwede siyang magkasala. Pero hindi nagkasala. Non-Picare, puro Picare. Iyon ang problema. Dahil nga nahihirapan siya na paano yun? Dalawa ang nature, hindi pwede, no? Yun ang naging kahirapan, no? Ni Eutychus. Pwede siyang diba? Magkasala. May possibility, no? Kasi tao siya eh. Oo, kasi nga tao rin siya. Pinaghalo lang kasi. So, ayaw niyang pagbukurin kasi baka daw, magka-problema. Pinapangunahan pa niya ang Panginoon eh. Yun ang problema doon, no? Parang iisa yung will. Ngayon, nagkaroon kami ng argument niyan, no? Yung argument na non posse, non pecari, no? Not able not to sin. Sa kanila is posse, non pecari, able to sin. But did not sin. Yan.
Ngayon, mayroong isang grupo diyan ng mga Reformed Baptist, ng mga kabataan. Ang argument nila yon, Yung Jesus can sin. posi picare. Oo, posse picare. Oo, hindi non posse picare, posse non picare. Sa kanila, posse picare, able to sin but did not sin. Yan yun. Ang akin naman is Christ cannot sin. That's why he did not sin. Sa kanila, Christ can sin but he did not sin. Naguguluhan sila doon. Sabi So, ko, kung possible, pastor, yon, ibig sabihin, sa isip, pwedeng mag-isip si Jesus Christ pala ng ng kasalanan. So, pang nangyayari doon, parang nagkakasala rin ang Diyos kasi si Christ ay may two natures eh. Pero one person. Hindi po kasi ang pinaghihiwalay nila yung pagka-Diyos at saka pagkatao. At pinaghahalo nila pinagalo. nitong mga ito, Eutychianism. Ayaw nilang paghiwalayin. Inaano nila, minimix. Eutychianism ang tawag. Monophysitism. Kaya one nature. Hindi dalawang nature. So, Diba? yung dalawang nature kasi na yun, di ba mayroon po silang dalawang will din, ano? May dalawa ring kalooban. Kaya yung daw naman langin si Jesus, kalooban niya bilang tao, yung huwag siyang mamatay. Pero ang kalooban masunod, yun ang kalooban niya bilang Diyos. Laging may nagtatalong dalawa. And rather than true expression of humanity, ay parang siya ay parang palabas din lang. Magiging parang palabas din lang eh. Di ba? Na hindi siya totoong naghihirap. Kasi parang magkakasala siya pagka ganun eh. Parang pilit pong ipagtanggol na siya ay baka magkasala eh. Kaya maaaring yun ay bilang tao lang niya. Hindi bilang Diyos. Kasi bilang Diyos baka magkasala siya eh. Pagka bilang Diyos siya nagsalita na huwag nawang Ama, parang ilayo mo sa akin ang sarong ito. Kung bilang Diyos siya nagsasalita noon, magkakasala siya, parang tumututol siya sa Diyos eh. No? Tama. So kaya nga, rather than taking it as it is na si Jesus ay may totoong katawan ng tao at talagang totoo siyang nagdusa, pero wala pa rin siyang kasalanan. Kasi expression iyon ng isang taong talagang ayaw maghirap. Kasi ayaw niya sanang maranasan, kasi alam niya kung gaano kahirap eh. Pero it doesn't mean na nagnanalangin siya na wag nawang mangyari yun. Nakakasala siya. Parang salungat ba yung kanyang kalooban sa will ng Diyos? Hindi eh. Hindi naman Kasi eh. united yung will nila ng Diyos. Kumbaga, expression lang niya yon bilang tao talaga, na tunay na tao. Na may pusong talagang gustong wag maghirap ang kanyang katawan. Kasi kung i-argue mo na Tendency kasi ng tao talaga. na siya ay bilang Diyos, parang pinaghihiwalay mo ngayon, parang bilang Diyos hindi niya gusto yon, pero bilang tao lang niya gusto yon. Talagang may tendensing magkasala yung tao. So nagkakaroon ng confusion sa kanyang dalawang kalikasan. Pero well, anyway, ang sabi naman ni R.C. Sproul naman diyan, pareho naman naniniwalang hindi nagkasala. Hindi pareho pa rin. Ang mahalaga ay hindi nagkasala. Parehong hindi nagkasala. Mga mamaya yung iba magturo na si Jesus Christ ay tao nagkasala. Pero doon ko nakikita yung dahilan kung bakit nagkaroon ng argument na nung sabihin ni Jesus na yung kanyang muling pagbabalik, ang Diyos Ama lang nakakaalam, maging ang anak ay hindi niya alam kung kailan ang araw at oras. Kasi pinaghihiwalay naman din nila. Yung pagiging tao at parang sinasabi nila, nagsalita siya doon bilang tao. So bilang tao ba, hindi niya alam? Siya ngay one person eh. One person lang naman siya eh. So lahat ng kanyang pagkatao at pagka-Diyos, dalawang kalikasan, nasa isang persona eh. Kaya, Hindi pwedeng hindi niya alam ang kanyang mangyayari sa kanya rin. Cultural lang yun, naipaliwanag niya natin last week. Naipaliwanag ko yun sa ating klase. Hindi dito. Oo, sa klase. Kala ko dito. Yan, yun yung monophysitism. Tapos,
Sumunod naman ay yung Nestorianism. Ayun. Yun. Parang dalawang person po yan. Ito naman yung kabaliktaran ng isa. Na in-overemphasize naman niya yung pagkakaiba sa pagiging tao at pagiging Diyos ni Jesus. Mm. Naging dalawang persona naman siya. Yung isa, isang persona, Divine. isa divine, isang persona, pero pinaghahalo nila yung divine at saka yung human. Po. Hindi nila dinistinguish. Magkakanilang minix. Ito namang isa ay sinobrahan. Hindi lang nila hindi minix yung nature, Pinag-iwalay. pinaghiwalay din nila yung person. May dalawa ng Kristo, isang taong Kristo at isang Diyos na Kristo na nakatira sa isang katawan. Yun ang nangyari. One nature na, Pastor. One nature and two person. Nabaligtad, di ba? Baliktad na. Naging two persons naman siya. Oo. Ay, mas matindi naman yung two persons na. Matindi, ano? Oo, kasi paano yun? Kung dalawa siya. Ilan na? Isang tao, isang Diyos. Hindi na Trinity, Pastor. Di maging, quadrinity. Quadrinity na. Kasi may dalawang Jesus eh. Diyos din pareho yun. Yun ang problema. Sino ang Diyos doon sa dalawa? Pero sa kay Nestorius ay sinasuggest niya na may dalawang magkahiwalay na persona pero loosely united. United but loose. Sometimes, yung isang person ang nagahari o ang nangunguna, sometimes yung isa. Parang kambal. Parang kambal, iisang katawan. Pero dalawang isip. Na hindi nila makontrol ang isa't isa. Kasi pareho sila nag-iisip, ay yung iisa ang papakilusin. Ang hirap nun, mag-aaway sila. Mag-aaway yung dalawang kamay, di ba? Yun. Sa halip na isang persona, ay may dalawang persona na hindi masyadong united eh. Loosely. Loose. Parang maluwag ang pagkaka-unite. Kumakalas minsan. Maluwag ang isip. Maluwag. Yan ang problema doon. Tapos lumabas naman ang monothelitism. Ito naman ang isa rin. Habang si Kristo ay may dalawang kalikasan, mayroon lamang siyang isang kalooban. At yung divine lang. Wala siyang kalooban bilang tao. Oo. Yun naman ang problema doon. Yeah. Pinagtatalunan dati po yan. Pinagtatalunan din. Oo, sa mga Forum. forum. Ilan ba ang kalooban ni Jesus? Dalawa ba o isa? Yun ang problema na naman. Pero ito ay heresy. Pero yung iba, ganun ang gusto nila. May isa lang kalooban, divine. Hindi siya tunay na tao kung wala siyang tao na kalooban. Paano siya magiging tunay na tao kung hindi siya pwedeng magpasya sa human being? Then, wala din siyang ngayong kalayaan na gawin kung ano man yung gusto niyang gawin bilang tao. Yes. Nakatali sa pagiging Diyos. So, hindi siya tunay na tao ngayon. Kasi nga, sumusunod yung pagkatao lang niya sa Diyos. Pagka-Diyos. So, hindi malaya ang pagiging tao pagkatao niya. Sa pagpapastor na mahalaga siguro dun is kinakailangan talaga maging tunay na tao ni Jesus Christ. Kahit sa isip, yung kanyang will. Dahil pati yung ating purpose ng redemption po, Pastor. Pati yung will natin, kailangan tumingin ng perfect will ng tao. Kaya may mag-represent na perfect will ng tao. Opo, yun yung si Kristo. Kaya siguro isa yun sa Parang may nabasa po ako niyan eh. Hindi ko alam kung kanino. Kay Wayne Grudem yata po. Kailangan pareho siyang, bilang tao, may kalooban siya din bilang tao. Pero, of course, lahat ng yon ay saklaw ng kalooban ng Diyos. Yes po. Pero, gumagana pa rin yung kanyang sariling kalooban. Diba? With the permission of God the Father. And, of course, with His own permission as a human. Kasi, pagka wala kang kalooban bilang tao, ayaw mo palang mamatay. Ang Diyos lang ang gustong mamatay ka. Paano yung pagdurusa mo bilang tao? Parang, ayaw ko nito kaya lang napilitan lang ako dahil ang pagka-Diyos ko ang nasusunod In-offer niya mismo yung... Parang nag-offer siya, half-half ba? Opo. Hindi full offering na He willingly obeyed. Kasi sabi doon, He willingly obeyed din He humbled Himself bilang tao. Bilang tao, kinuha niya, bilang tao,
Kinuha niya ang pinakaabang kalagayan Mhm. at siya naging masunurin bilang tao. Diba? Ang ano doon, yung tinatawag na sa Ephesians chapter 2, verse 5, yung condescension. Yung condescension of Christ. He condescended himself. So talagang bilang tao, nagpakumbaba siya. Hindi bilang Diyos lang. Pareho silang nagpakumbaba ang iisa nga siyang nature eh. Naghihiwalay uli eh. Pagka bigla mo na naman gaganunin eh. Kaya Naghihiwalay uli yung person eh. Nalulus uli eh. Nalulustrid eh. So complicated, but I think these are fine, ano lang ito, yung mga fine differences, but still, we must believe that Jesus has two natures in one person. Mhm. He is fully human, he is fully divine. He is, sabi ni MacArthur, 100% man, 100% God. Pero sabi ni R.C. Sproul, mas maganda raw yung fully human and fully God. Kasi daw parang nababawasan pag may 100%, para may 1%, ano yun, 99% pwede. Pag sinabi mong fully, wala na talagang, wala nang measurement. Kasi yung may 100%, mina-measure mo pa rin eh. Sabi naman ni John MacArthur, yeah, that's right. Tawanan silang dalawa. So I think it's better to use fully. Yeah, okay. That's what I want to say, sabi niya. Yung dalawang yun, parang ano yun eh. Pag nag-uusap eh, parang sabi niya, why you always want me to define what you believe? Why is it that you always want me to define what you want to know, what you want to believe? Tatawa nga ako sa kanila. Hindi, why is it that you always want me to define what you believe? Hindi what you want to believe. Pininiwalaan mo na, pero yung definition, gusto mong i-define ko pa rin. Kasi si MacArthur kasi ayaw ng mga denomination. So yung mga terminologies nasa loob ng denomination kasi. Yan nagdi-define. Kumbaga si MacArthur loose. Sabi niya, I'm leaky Calvinist and leaky dispensationalist. But still, I admire both of them. Siguro nag-aano na yung dalawa doon. Kumakain na doon sa bunga na. Kaya yung ginagawa ng dalawa sa langit, no? Si Lolo RC at si Lolo J-Mac. Yan, kasi best of friends yan, dalawang yan. Best of friends. Magkontra sila sa eschatology. Pero sabi ni MacArthur, doon naman niya nayari si RC. Sabi niya alam mo, sabi niya, RC, I believe that if you are not a Presbyterian, you will become a premillennialist. Hindi siya nakatanggi. Hindi din siya makahindi kasi sabi niya, oo nga no. Kasi si R.C. Sproul, na rin siya naniniwala na rin siya Kaya lang di siya makaalis Kasi pag umalis siya sa Presbyterian, wala na support doon. Di ba? Wala na. Kasi yung sumusupport sa kanya, nasa Presbyterian. Sa kanya naman huwag na nating pag-usapan yan, kapatid. Kasi yan naman mga mga doctrine niya na unnecessary na, yung pagtatalo dyan. So, okay. So, yun ang ating isipin, mga kapatid. Kung hindi tama ang ating pangunawa, kahit solus Christus ka, o solo Kristo ka, iba namang Kristo pala yun. Malaking error. Hindi siya magagamit para sa kaligtasan. Yung ganun mong pananampalataya sa isang peking Kristo. So, kaya po, Pastor, ang ibig sabihin, pag solus Christus, ayun kung ano yung tinuturo ng Biblia, patungkol kay Kristo. Siya tunay na Diyos, tunay na tao, ganap na Diyos, na isang persona. At siya ay ikalawang persona ng Trinidad. Nakapantay si Jesus ng Ama at ng Espiritu, na may tinatawag tayo na unity in essence, essential unity. No? Yung Trinity ay magkakapantay sa esensya, sa nature, sa kalikasan. Co-essential. Oo. Co-essence. Oo. Co-eternal. Co-eternal, lahat. Co-existent. So, lahat sila ay magkakasabay na umiral. Walang isa sa kanilang tatlo na nauna. Sabay-sabay lang sila. At hindi sila lumitaw. Naroon na sila, tatlo noong pamanguna.
Si John MacArthur ay may isang doktrina dati na yung si Kristo ay naging anak, tinawag lang anak nung maging tao. Pero yun ay kanyang itinuwid. Ay, tinuwid. Itinawid niya yun. Sabi niya, mali ako doon, si Kristo ay anak na ng Diyos mula pa sa walang hanggan. No, buti pa po si J-Mac, maamin eh. Oo, First umamin teachers, siya. Yung mga nasa charismatic. Si R.C. Sproul umamin din doon sa, kaya nga yun sinasabi ni MacArthur na, kung ano, alam mo, kung hindi ka Presbyterian, premillennialist ka. Kasi umamin si J-Mac, Si RC. si R.C. Sproul, doon sa isang commentary nila na sa Ligonier. May commentary sila yung tag dito. Yan. At sinabi niya doon na mali ang dating namin sa Book of Revelation na ginagamit namin para sa amillennialism. Dahil nakita namin na talagang mga early 90 ADs, mga early 90 ADs, lumabas ang Book of Revelation. Nasulat ang book. Not before 70 AD. Which was their former teaching dati. Yung previous teaching nila mga 69 AD nasulat ang Book of Revelation para ma-justify na yung naganap na lahat ng huli. Yung full preterism. Pero sabi niya, mali kami roon. So, ibig sabihin, kung mali ka ng full preterism, di naniniwala ka na sa premillennial. Yun ang sinasabi ni John Mac. Yun yung point niya kung bakit niya sinabi. Alam mo, kung hindi ka Presbyterian, di ba? Premill ka na. Ngayon, pareho lang naman sila. Yun ang maganda, no? Pagka mali tayo, umamin tayong mali tayo. Sila Binihin, hindi. Si Benihin, hindi aaming mali yun kasi mawala ang negosyo. Yun. Ang pagkakaiba ng reforms sa mga ibang denomination like charismatic, Pentecostal, yung mga movement na yan, hindi umaamin sila kahit mali na eh. At saka hindi bumababa sa posisyon. Mawala yung support. Mawala ang support di ba? Pilit iginigiit yung kanilang katuwiran. Tsaka hindi nagsising tunay na nagsisisi. Wala silang self-discipline ba? Hanggat nagsisisi lang sila pag nahuli. Sila ganon, yung mga, di ba, Hillsong. Diba, si Brian Houston pala, bading. Yung tatay pala. Sino ba yung tatay? Pedopil. Pedopil. Tapos pinagtakpan ni Brian Houston, yung tatay niya. Na yung pala ay may ganon. Bata ang mga Ngayon, siyempre, accessory na siya. Then, marami nang lumabas na issue. Sa Bethel, lalo na. Tapos sa halip na magsisi, gina-justify pa nila na ino-ordain pa ulit. Diba? Lumilipat lang ba ng ibang lugar? Tapos magpahinga lang konti. Mga isa siguro, 2 linggo. Tapos balik ulit. Palamig-lamig ka muna? Palamig ka muna kasi mainit ka pa. Para mga kriminal lang. Pagka yung mainit sa parak, palamig ka muna mga 2 linggo. Lipat ka lang muna ng lugar. Tapos pagka yung hindi ka na masyadong napapag-usapan, bigay ka uli. Yan. So, yun ang problema sa maraming denominasyon. Hindi naman kasi, hindi naman natin sinasabi na walang immorality sa Reformed theology, sa Reformation. Marami din, di ba? Pero po sila? Nagsisisi. Yeah, oo. At saka, hindi naghihintay Yes. na mahuli. Nagsiself-discipline na sila bago pa mahuli. Nakapag-disiplina na. So, hindi na kailangan pang i-disiplina sa publiko. Dahil nagdisiplina na sila Confession. At saka nagko-confess sila ng kasalanan nila sa pinagkasalanan nila. Humingi sila ng tawad. Sa iba, hanggat maaari ay ilihim natin. Huwag tayong mag-confess. Tuloy-tuloy lang until such a time na manhid ka na sa kasalanan. At dahil manhid ka na, hindi mo na aariin nagkasalanan yun. Kasi hindi mo na nararamdaman ng pag-uusig ng budli. Meron din tayo, di ba? Kasi itong yung magaling mag-preach na reform na issue din. Stephen Lawson, meron din. Siya evangelicalism, si Rabbi Zacarias. Pero may pagkakaiba doon. Si Rabbi Zacarias ay sinasadya. At matagal na panahon.
Parang talagang pinapractice na. Oh, tsaka siya talaga ay nagtayo ng spa for that purpose. Until tsaka nung patay na yata siya, saka lang naman na-discover eh. Sa Hindi siya nag-self-confess. Kumbaga hindi siya gaya ni Steven Lawson na nagdisiplina muna rin. Iniwas ang sarili. Siya, hanggang namatay siya, saka lang nalaman pagkamatay. Kaya kita mo, ang dami-daming bunga daw niya sa faith. Gaya na yung bawa ni Dr. Hayden ko. O, sabi ni Hayden ko, naging Kristiyano ako through Rabbi Zacarias. Pero effective yung mga books niya about the apologetics. Oo, kasi bukod naman yung buhay at saka teaching. Sa bagay, teaching po. Oo, pwedeng ang teaching mo tama, ang buhay mo mali. Yun. Pwede talagang mangyari yon. Kasi you are not walking in the light. You are not really practicing what you teach. Parang ganito lang. Sa secular, ganun din, di ba? Halimbawa, nagtuturo ka ng ethics, patapos hindi Kristiyano. Ang ganda. Ganda doon sa ethics kasi kailangan ituro mo yung tama eh. Pero ikaw mismo, mura ka ng mura ka dito, mura doon. Tapos tinuturoan mo mangopya yung mga estudyante mo. Sige. Pero ethics ang iyong, di ba? Subject. Yeah, just like that. Just like that. Yun. Ngayon, narito tayo sa, talagang ang Panginoong Jesucristo lang, ang talagang perfect. He is the perfect sacrifice, the perfect Lamb of God. Sinless, without spot, Kaya siya lang. blameless. Sabi po sa chapter 2 ng Acts, verse 14. Siya lamang ang walang ibang pangalan. So, Sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos, na sukat na ikaligtas ng tao. There's no other name under heaven that is given by God that man should be saved. But the Lord Jesus Christ. Yung name lang na yon. And John 14:6, no, yung I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Doon yung solo Kristo. Makikita mo sa kanya mismong katuruan na siya lang, walang iba. At ang ginamit niya sa Greek, no, ton, the article. May article, Savior. I am the only Savior. The Savior. Pag sinabing the article, ay siya lang, walang iba. Kasi may a Savior. Pag a Savior, isa lang siya sa mga tagapagligtas. So, definite article ang ginamit. Talagang siya lang talaga. Siya lang talaga, wala nang iba pa. At makikita natin sa buong kasulatan na sinaway lahat ni Jesus ang mga dinidiyos ng tao. Opo. Maging, may isa pa palang false teaching, no, na about Christ din, yung Marcionism. Kasi connected yan eh. Yung pinaka-early yan. Na yung Old Testament God at New Testament Father ni Christ, although not necessarily focused on the person of Christ, but because Christ is one with the Father, affected din yun. Ha? Yes. Kasi kung ang belief mo sa God the Father ay mali, mali rin ang iyong belief sa anak. Kasi sino yung anak, ama, at sino ang anak? Sila iisa bilang Diyos. Ngayon yung Diyos na iisa si Jesus, tinutulig sa amo. So pagka you are saying something against the Father, you are also saying something, you are also blaspheming the Son. So no one who accepts the Father, no one who is not accepting the Father will be accepted by the Son. Bakit? Hindi mo ina-accept ang God the Father. Paano mo i-accept ka ng anak? Iisa sila bilang Diyos eh. Tinatanggihan mo rin ng anak. Pag tinanggahan mo ang ama, tinanggihan mo rin ng anak. Pag tinanggihan mo ang anak, tinanggihan mo rin ng ama. Hindi kasi pwedeng tinanggihan ko lang ang ama, pero tinanggap ko ang anak. Kasi isa silang Diyos eh, sa esensya eh. Kasi si Jesus Christ po mismo, di ba, nagsabi siya na tumatanggap sa akin ay tumatanggap. Yes, oo. Yeah. The one who receives me receives the Father. And ganun din, kung hindi naman niya tinatanggap ang ama, hindi rin niya tinatanggap ang anak. Sapagkat ang ama ay nasa anak at anak ay nasa ama. Ngayon yung Marcionism, yung ama ni Jesus, ang Diyos Ama sa lumang tipan na si Yahweh ay malupit. At hindi siya yung Diyos Ama ni Jesus sa bagong tipan. Elohim na yun. Si Elohim. May tawag siya eh. Ano yan? Ibig sabihin, ay ang ama ni Jesus ay Diablo.
Opo, ibig. Kasi ang ama ni Jesus si Yahweh. Ang Diyos Ama sa lumang tipan. Ay sinabi mong Diablo. O, di si Jesus, anak ng Diablo. Hindi siya Diyos. Ganun na rin yun eh. O, di ba? So, kaya alam mo, there's no salvation. I believe that's major eh. That's major. Yun po Because that's about yung paterology, no? Theology proper. Yun ang naapektuhan doon. Pinakamahalagang theology, yung Diyos Ama eh. Pag ang Diyos Ama ay, kumbaga, dispalinghado na lahat. Ayun ang turo ni Marcion. Kasi kay Marcion, hindi niya matanggap na ang Diyos ay nagpapapatay, na ang Diyos ay naguutos na lipulin ang isang angkan. In genocide, yung lahat ng mga Amalekites, patayin nyo lahat, walang ititira. So he cannot reconcile that God can do such terrible action or evil act. According kay Marcion, masama eh. Ba't niya pinapapatay lahat ng mga tao? Yung isang buong lahi. Ngayon, ang problema, imbalance ang kanyang kasing pangunawa sa mga attributes ng Diyos eh. Oo nga po. Yun din ang pinag-uugatan na hindi niya kilala ang tunay na Diyos ni Marcion. Kaya nga, I doubt if kung ligtas itong mga ito. Because you cannot be saved by kahit magaling kang, kahit ikaw ay righteous sa kapwa mo, kahit ikaw ay matulungin, kahit ikaw ay parang hindi ka masyadong alam mo yung vocal sa iyong pananampalataya, na hindi ka tumitira ng pananampalataya ng iba, no? Kasi may ganong katangian no, itong si Tito na parang sa kanya is inclusivist Okay lang yan, kahit nga nilalait mo siya, wala lang sa kanya Pero ganun pa rin hindi ka naman matuturing na righteous kahit anong buti mo Kung mali naman kasi ang iyong paniniwala. Kaya it starts with right doctrine. Pinakamahalaga, you have right doctrine, and then also, kasi yun ang pinakaugat ng panggagalingan ng iyong belief, ng iyong practices Practice mo. Yung orthopraxy mo, manggagaling sa orthodoxy mo. Yes. Ngayon, kung kahit pa may orthopraxy ka na maganda, pero yung orthodoxy mo ay masama, mas pangit. Kasi doon sa tamang orthodoxy mo, minsan mali ang orthopraxy mo. At least tama ang doktrina mo. Kasi pare-pareho lang naman tayong masama talaga hindi naman wala namang righteous talaga di ba? At yun pong, pwede pang may apply yung pastor, mababago ka pa kumbaga, magagawa mo sa bandang huli na may maaring bata ka pa lang sa faith or hindi ka pa talaga pinapahalo ng ganong katindi kaya hindi ka nagbabago. Pero tunay ka ng anak ng Diyos. Dahil alam, tama ka. Kaysa doon sa mali ka na, paano ka maging anak ng Diyos? Simula pa lang. Simula pa lang. Kumbaga, yun yung, yun yung puno. Yun ang puno. Kung anong puno, yun ang mahalaga. Yung ugat. Yes. Kaysa doon sa sanga. Kasi yung sanga, walang buhay yan pag walang ugat Opo. Kung ugat mo, yung faith mo ay mali, kahit ano pang pakitang tao mong mabuti ka, baliwala lahat yun. Mali na agad Pero kahit naman mali minsan ang gawa mo, tama naman yung orthopraxy mo, maaring mayroon ka palang struggle sa isang area ng buhay mo. Lalong masama. Mali na nga orthodoxy mo, ay talaga namang satanas pang gawa mo. Di ba? Ay talagang wala nang pag-asa talaga yun. Walang kapag-apag. So it's very, very important that you have the right doctrine. That you believe in the true and biblical doctrine. And approved by God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay, magtanong na tayo. May tanong po dito si Tanong. Brother Robert Abesia. Pakipost nga, Brother Risuyo. Kaya yung tanong, yung question na. Kay Brother Efren, sabi niya, question. Number 1, si Jesus Christ equal to the Father God in power, authority, and nature. Kung equal daw siya sa Father. Number 2, how can we sure that we believe in Jesus Christ? How to believe? How can I know if I am received by Christ? How to be received by Christ? Does believing in Christ enough for forgiveness of sin, even I'm a slave to alcohol? What is believing in Christ looks like?
Maganda, no? Magandang tanong. Okay? Legit yung mga tanong. Anuhin natin yung unang tanong. Is Jesus Christ equal to Father God in power, authority, and nature? Yes, equal. In essence, lahat Yes. equal. Pareho silang Diyos, pantay sila sa kapangyarihan, pantay sila sa kalikasan. Mhm. Okay, pero may tinatawag tayong economic, no, Trinity. Subordination. Yung subordination sa Trinity ay magkakaiba lang ang kanilang gawain. Mayroong mayroong may ang Ama, ang pangunahing gawain niya ay yung pagpili. Pagdating sa salvation, pagpili sa iniligtas. Ang anak, siya yung namatay, bumaba sa langit para sa pinili. Mhm. At ang banal na Espiritu ang siyang nag-i-indwell doon sa mga pinili ng Ama at kinamatayan ng anak. At ganun din, no, ang Ama ang nagsugo, kaya sa may gawain eh. Sa gawain lang, may subordination. Sa gawain. Sa gawain. Pero sa essence, wala. Opo. Sila ay equal. Kasi equal sila eh, sa kapangyarihan. Sa gawain lang, mayroong mas mataas sa gawain. Pero hindi ibig sabihin, mas mataas ang gawain ko kaysa sa'yo. Kung ako ay presidente, ikaw ay vice president, ay hindi ka na tao. Hindi ka nakita kapantay bilang tao. Pareho lang tayo. Yes. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay lahat ay Diyos sa kalikasan. Silang tatlong persona. Pero sa gawain, mayroon silang hierarchy. Kasi hindi naman, given naman na kailangan talagang mayroon tayong makitang mayroong nag-utos eh. May order. Kasi, paano magkakaroon ng order kung lahat nag-utos, kung lahat bumaba, kung lahat namatay, lalo tayong malilito. Pero tatlo nang ipinangako sa krus, no? Ang Ama, Anak, Espiritu. Hindi naman pwedeng isa na lang. Kasi nagre-represent lang yung isa sa isa. And then sa economy, makikita natin na talagang sila rin ay isa na Diyos. Pero iba-ibang gawain nila bilang Diyos. Ngayon, doon sa nakikita, hindi rin man nakikita ang Ama at saka ang Espiritu eh. Kaya hindi rin pwedeng tatlo. Kasi nagbibilang tayo pag nakikita natin. Hindi natin mabilang pag di nakikita eh. Opo. Kasi ang Ama at Espiritu Santo, hindi sila makikita kailanman. Kasi ang anak, ang perpektong kapahayagan ng Ama. No, yung kanyang pagkatao bilang tao, yung kanyang persona bilang tunay na Diyos, tunay na tao, yun ay perpektong Kapahayagan. kapahayagan ng Ama. Kasi si Jesus ang makikita natin sa trono. Yung salitang kanan ng Ama, yun ay figure of speech. Wala namang kaliwa. Ay di kung may kaliwa, sinong uupo sa kaliwa? Siya is Maria. Kasi may kanan. Hindi. Ang ibig lang sabihin ng salitang kanan ng Ama o kanan, ay siya yung ginawang tagapamahala ng Ama. Binigyan ng authority. Siya ang binigyan ng lahat ng authority na meron din ang Ama. So ang Ama, hindi natin makikita kailanman kahit sa langit. Ang Ama, ang Anak ang ating makikita. Tsaka walang makakakita sa Espiritu Santo dahil sa Espiritu nga. Walang makakakita doon. Kaya ang Anak lang ang makikita natin ng mukhaan talaga sa langit. At siya na nga ang representasyon ng Ama. Kaya kung nakita mo ang mukha ni Jesus, nakita mo na rin ang mukha ng Ama. Pero hindi siya yung physical na anyo ng Ama dahil walang physical na anyo ang Ama. Diba? Kaya lang doon sa Old Testament, mayroong mga tinatawag tayo na yung theophany. Yung pansamantalang nagpapakilala ang Diyos o nagpapakita sa pamamagitan ng anyong tao, anyong ulap, anyong haliging ulap, anyong haliging apoy, anyong nag-aapoy na bush o yung maliit na puno. Pero hindi siya mismo yung physical na yon. Yun ay representasyon lang o theophany. Yes. So, ang Ama ay talagang walang anyong tao. Siya lang ay nag-aanyo minsang tao. Tulad nung si Moises, di ba? Sabi ni Moises, nag-request siya, pwede po bang ipakita mo ang iyong mukha? Sabi, wala makakita sa mukha ko at mananatiling buhay. Kasi pag namatay tayo, si Kristo na rin naman pala ang makikita natin, hindi naman ang Ama eh. Ngayon, kahit po ang likod mo, likod lang ang pinakita. Dumaan. Pero sabi po niya, how can we be sure that we believe in Jesus Christ? How can you be sure that we believe in Jesus Christ? How to believe? Okay. Isipin mo, yung bang pinaniniwalaan mong Kristo, ayun yung Kristo, ang katangian ay yung itinuro ng Biblia. Yes. Na yung katangian niya, siya ay tunay na nabuhay, at siya ay tunay na namatay, at siya ay tunay na nag-exist, at siya ay tunay na nabuhay na mag-uli, at siya ay tunay na umakyat sa langit. At alam mo rin na sumasampalataya ka sa Kristo na yan na tunay na babalik na muli Oh. at paghahari.
At siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos at tagapaghandog ng Diyos para sa kasalanan. Ang kanyang sariling buhay ang kanyang inihandog. Kanyang sariling dugo at laman. At ang kanyang sariling katawan ang kanyang ibinayubay sa krus. Ngayon, hindi ko ma-judge yung kung ano yung puso mo di ba? Yes. Only God knows. Only God knows. Pero, yun nga, plus uli, para makita ko rin. Yan, hindi ko matandaan Paano ka makatitiyak na sumampalataya kay Kristo Jesus? Well, how to believe? Believing is affirming those Tinatanggap mo identity of Christ. Ina-affirm mo ba yon? O baka may iniisip kang ibang Kristo, hindi yun ang tunay. Baka naniniwala ka yung mga karikature na Kristo. Yun nasa loob ng simbahan ng Romano Katoliko. Baka yun ang iniisip mong Kristo, hindi iyon. So pag yun ang pininiwalaan mo, hindi ka naniniwala kay Kristo dahil hindi yun tunay na Kristo So I suggest that you continue to study the Word of God so that you may be assured that the Jesus that you believe in is the real Jesus as taught in the Scriptures. How can I know if I'm received by Christ? Kung tinanggap ka na ni Jesus. Well, ang sabi ni Kristo, yung tunay na nagsisi. Hindi ko itataboy. Lumapit kayo sa akin, kayo nangapapagal sa inyong mga pasig, kayo aking pagpapahingin. Lumapit ka ba kay Kristo? Kung lumapit ka sa tunay na Kristo, sumampalataya ka sa tunay na Kristo, sigurado, tinanggap ka ni Kristo. Ba, Ephesians, 1 John, chapter 1, verse 9, nung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos, matuwid ang Diyos na tayo patatawarin, linisin sa lahat ng ating kalikuan sapagkat siya matuwid. Yes. So tunay ka bang nagsisisi? Ano ba ang pagsisisi? Yung ibang mga Kristo ay iyon ang itinapon at tinanggap mo yung tunay lang na Kristo ng Biblia. Hindi yung Kristo na nasa lupa, kundi ang Kristong nasa langit sa kanan ng Ama at ang kanyang banal na Espiritu na kanya namang isinugo ng Ama at ng Anak dito sa lupa ay siya namang tinatanggap ng sino mang sumasampalataya kay Kristo. Ngayon, kung tinatanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, at siya lang ang pagtitiwalaan mo, alisin mo ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili, itakwil mo ang iyong sariling katuwiran, at huwag yun ang iyong ipagmalaki sa Diyos, magpakumbaba ka, at aminin mong ikaw ipupunta sa impyerno, wala kang kakayahang iligtas ang iyong sarili, at buong puso mo na paniwalaan na ang Diyos Ama ay pinagkaloob sa atin ang kanyang anak upang siyang mamatay para sa iyo na kasalanan, personal, at magsisi ka sa kanya, baguhin mo ang iyong isip patungkol sa iyong sarili na ikaw ay walang magagawa. Yung dapat, baguhin mo ang iyong isip patungkol kay Kristo na akala mo siya ay hindi sapat sa iyo. Akala mo siya ay isa lamang sa tagapagligtas, kundi baguhin mo siya lang ang tagapagligtas mo at tunay mong talikuran ang iyong kasalanan. At mangako ka na talagang ikaw ay magbabago. At iyo ngayong papamuhay ang mga katuruan ni Kristo at patuloy kang susunod. Mag-aaral kang patuloy sa mga salita ni Kristo na nasa Biblia, hindi yung wala sa Biblia. Yung mga salita lang ni Kristo nasa Biblia. Hindi na kasi magsasalita si Kristo audibly. Hindi na po kasi po nagsalita na siya. Sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Nung una nagsalita ang Diyos Ama sa ating mga inuno sa pamamagitan ng mga pangitain, at sa pamamagitan ng salita na audible. Ngayon nagsalita na ang anak. Ngayong panahong ito ng bagong tipan. At ngayon ipinadala ng anak ang kanyang banal na espiritu upang siyang magturo sa atin ng kanyang salita. Ang banal na espiritu na ngayon ang nasa mundo at siya hindi nagsasalita ng naririnig ng tenga. Hindi siya yung still small voice, mali yun. Walang voice ang Holy Spirit. The job of the Holy Spirit is when you are reading or hearing or studying the Word of God, He is the one who explains to you or illumines the Word of God so that you may understand the Word of God. Ngayon, kung naunawaan mo ang salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, at naunawaan mo yun, well, that's one of the reason. Maybe, hindi lang maybe na, kundi, most probably, you are a believer if you can understand the Word of God. Kasi no one can understand the Word of God without the Spirit of God. And when you receive the Word of God, it gives you the right to become child of God. Ang sinumang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos
ay kinaroroonan din ng anak ng Diyos. At siya ay tinatanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Opo. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Opo. Ano pa yung isa niyang tanong? Ewan niya, does believing in Christ enough for forgiveness of sin, even I'm a slave to alcohol? So, forgiveness. Paghiwalay natin. Yes. Does believing in Christ enough for forgiveness? Yes. Only believing in Christ is enough for forgiveness of sin. Forgiveness has nothing to do with your own action. Yes. It has nothing to do with your own righteousness. Forgiveness, not only forgiveness, but justification. Justification is only by faith in Christ. So therefore, if you believe in Christ, you are forgiven. Now, yung question mo na, even I'm a slave to alcohol, well, if you claim that you have already asked for forgiveness, then you must experience change, because anyone who is in Christ, he is a new creation. Ngayon, slave ka pa ng alcohol, well, probably, baka hindi ka patunay talagang naghumingi tawad. Kasi hindi ka na magiging slave sa alcohol pag humingi ka ng tawad. Kasi ang paghingi ng tawad at yung pagsisisi, ay pagtalikod din sa kasalanan. Yes. Magbabago ang isip mo, magbabago ang paraan ng pamumuhay mo. Mayroon ng conviction, Pastor, ng Holy Spirit. Well, maaring ikaw din ay makainom ka pa rin, pero yung slave hindi na eh. Kasi you cannot receive Christ as your Lord and Savior, and then you are still a slave of another Lord, which is alcohol. Alcoholism. So, you can no longer be a slave of anything if you are a slave of Christ, because Christ will bring change to your life through the Spirit of God who is living in you. At ang isang ebidensya doon, mananabang ka sa alcohol. Totoo po yan. Mananabang ka sa alcohol. Kung tunay kang naging mananampalataya at nasa iyong banal na Espiritu, tinanggap ka na ni Kristo, tatabangan ka sa alcohol kasi masaya ka na kay Kristo. Mararanasan mo yung kasiyahan na ang Panginoong Kristo lang ang makakapagbigay. Hindi ka na masasatisfy sa alcohol, sa alak, sa sigarilyo. Kasi ibabaguhin niya ang panlasa mo eh. Mindset. Pwedeng makatikim ka pa rin paminsan-minsan dahil yung laman mo ay nag-crave, pero hindi ka na alipin. Kasi pag sinabing alipin, ay siyang nasusunod sa iyo, yung alcohol. So, misnomer yon. Hindi pwedeng mangyari na slave ka pa rin ng alcohol kung tunay ka ng slave ni Christ. Yes. But you may fall from time to time sa pag-iinom. Pero hindi ka na mananatiling masaya. Hindi ka na pati masaya. Oh. Ano pa ang sabi? Yun. Sabi niya, what is believing in Christ looks like? What is believing in Christ looks like? Believing in Christ looks like Christ. Yeah. Mababago ka, magiging katulad ka ng Panginoong Kristo. Magiging disciple ka, at least magiging katulad ka ng pastor mo. Or magiging katulad ka ng kapwa mananampalataya muna. And then, paunlad na ka ng paunlad, maging katulad ka na ni Kristo. Sa mga maraming aspeto. Of course, there is no perfection on earth. Yung perfect, ang tawag yan? Perfect morality or holiness. There's no perfect holiness on earth. You cannot be perfectly holy while you are still alive on earth. No Christian can claim that he is no longer sinning. At sabi nga ni Juan, kung sinasabi mo hindi ka na nagkakasala, nagsisinungaling ka. So nagkakasala pa rin isang tunay na Kristiyano, pero siya'y paunlad ng paunlad sa kanyang kabanalan. Sanctification. Ang isang ebidensya, Galatians chapter 5, nagbubunga ka sa Espiritu. Galatians 5:22-23, no? Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katyagaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabaitan. Pero yung lahat ng yun, Pastor, hindi siya package, no? Kumbaga, nag-grow ka kasi. Nag-grow yun. Yung bunga kasi, napoproduce. Yeah. Hindi pwedeng pagkatanim mo, bunga agad. Kristyano ka na, pero may panahon na lalago ka at mamumunga ka. Yung kaligtasan, kadalasan, hindi sabay ang bunga. May mga proseso na nililinis muna ng Diyos, pinupron niya para ka magbunga. Minsan, konti ang bunga, minsan marami. At kung malusog na yung puno, yung sanga,
ay fully absorb niya yung nutrients from the root, from the soil, ay talagang bubungal ng bubunga yan ng marami, sagana. So nakadepende iyon doon sa gaano ka-healthy yung sanga. So kahit ligtas ka na, marami pa rin sakit minsan ang sanga. Opo. Nakatanim ka na, you are forgiven, you are justified, you are already a child of God, you are going to heaven when you die. But because of yung condition mo, no? Yung environment mo, yung intake mo kulang, no? Minsan kulang ka ng intake ng salita ng Diyos. Hindi ka nadidiligan ng salita ng Diyos. Hindi ka na aalagaan ng fellowship. Hindi ka na aalagaan ng saway ng pastor o ng kapwa mo Kristiyano o ng Biblia. Hindi ka nagbabasa. Minsan mabagal ang paglago. Makakatulong sa paglago ng isang tunay na Kristiyano yung 4 na pa. Panalangin, kailangang manalangin ka. Kasi ang panalangin ay ang iyong ekspresyon ng iyong pag-asam sa Diyos, ng pagtitiwala sa Diyos. Pag walang panalangin, parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos na ibibigay niya. Ang panalangin ay hindi pakikipag-usap sa Diyos, kasi ang Diyos hindi naman nakikipag-usap sa iyo sa panalangin. Kundi ang panalangin ay pagpapaabot ng iyong saloobin sa Diyos. Kung anong nararamdaman mo, kung anong naiisip mo, kung anong struggle mo, sabihin mo sa Diyos. Kung anong kailangan mo, sabihin mo sa Diyos. Pagpapaabot lahat ito ng iyong nararanasan, nararamdaman. At makakaasa ka na ang Diyos narinig iyon. At siya'y tutugon sa iyo sa pamamagitan ng salita niya. Kaya kailangan magbasa ka ng Biblia, gamitin mo ang discernment bilang isang Kristiyano. Ano ba ang dapat kong gawin? Nasa Biblia ang sagot kung ano ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Doon nangungusap ang banal na Espiritu. At yun din ay mula sa Diyos. Kasi ang sinasabi, ang pangusap ng banal na Espiritu ay pangusap din ng Diyos sa iyo. So, inikalawang pa, pagbabasa ng Biblia, tapos pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya. Maghanap ka ng mga kapatiran, no? Maganda sa mga Reformed, Evangelicals, sa mga Conservatives. Yan. Opo. May isa pa pong tanong. Presbyterian, Reformed Baptist, yan, mga Reformed ABCOP, Reformed Evangelicals, Puritans, Sola Scriptura, Sola Gracia, Sola Fide Church. Yes. Mga may sola. May May mga sola. Ang dami na ngayon, may sola na sa pangalan. Join ka po doon, maghanap ka. Kung walang-wala, ay kahit sa Pentecostal, wala talaga. Pero wag mo na lang pansinin yung mga kaguluhan doon. Walang-wala talaga di ba? As long as they believe in the Bible, meron talagang walang-wala sa isang area. Wala, kahit ano. O kung talagang walang-wala, kahit doon sa Kristante. Kahit yung mga yung very strict, very okay lang. Magtiis ka muna, wala di ba? As long as may Bible. As long as there is Bible, as long as this source of authority is the Bible, as long as Christ is the only Savior, as long as the Scripture is the only source of authority. Yun. Tapos, isa pang ay yung pagbabahagi ng iyong pananampalataya. Kasi nakakapagpalakas ng iyong pananampalataya, yung ipinaglalaban mo siya, yung pinagsasabi mo. Na-challenge ka na iyong ipakilala sa iba ang Panginoong Jesucristo at iyong ipaalam kung anong ginawa niya sa iyong buhay. At yun ay magdudulot sa iyo ng kagalakan. Tapos ika-4, yung pagpapagsisisi. Lagi kang magpahayag ng iyong kasalanan. Ang pang-5, magpahayag ka lagi ng iyong kasalanan sa Diyos. Lagi na ikaw ay magsisi, magpahayag. Titigas ang puso mo pagka yung nagkasala ka, tapos pinalipas mo ang isang araw, di ka nagsisi. Kumbaga, magkakatambak-tambak ang kasalanan mo na hanggang sa hindi mo na rin pansinin pa ang iba pang kasalanan. Palaki-palaki na, hindi mo na mapagsisihan. Habang maliit pa, magbalik loob ka na agad sa Diyos. Magsisi ka. Hindi nawawala ang kaligtasan pag nagkakasala, pero ang nawawala ay yung matamis at malapit na relasyon sa Diyos. Kailangan ng pagsisisi. Yan. Okay. Ito pa po, Pastor. May tanong po. Anong tanong ka? Parang 139 na. Sabi po ni Ronald Mandap Gopez. Pastor, tanong ko lang po.
Sigaw ng pagpapabaya mula sa Matthew chapter 27 verse 46 at Mark 15 verse 34. Ilay, lima sa baktani. Diyos ko, Diyos, bakit ba? Sabi sa Biblia na ang Diyos ay masyadong balaman. Okay. Yan po ay katuparan ng isang hula sa Biblia, no? Na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Talagang pinabayaan siya ng Diyos na mamatay. Yun ay realidad. Na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng buong kasaysayan, sa buong kasaysayan, may isang sandali na tiniis ng Diyos ang kanyang anak. Hindi niya iniligtas. Bakit? Dahil iyon ang paraan para matubos tayo sa ating kasalanan. Kung hindi pinabayaan ng Diyos si Jesus doon sa krus, kita mo pwede namang ipinagtanggol ng Diyos ang Panginoong Jesucristo eh. Dahil sabi nga ng Panginoong Jesus, si Pedro, tinaga niya yung tainga ni Malco, yung tauhan ng pinakapunong saserdote. Sabi ng Panginoong Jesus, salong mong yung tabak, Pedro, hindi mo ba alam na pwede akong tumawag ng 12 batalyon ng anghel upang ako iligtas? 12 batalyon ng anghel ay kayang patayin ang lahat ng tao sa panahong yun. O, talagang pinabayaan siya ng Diyos. There is a moment in history that God the Father did not save His Son because that is the fulfillment of all the prophecies that a Savior would come from the tribe of David. And the seed of a woman, of a virgin, will crush the head of the serpent. And on the cross, tetelestai, sumigaw siya, naganap na, tapos na. Natalo na niya ang kaaway, natalo na niya lahat ng ginawa ng dyablo. Napagtagumpayan na niya ang lahat ng mga produkto ng kasalanan. Hindi siya nagkasala kailanman, at dahil sa kanyang kamatayan sa krus, magkakaroon ng kapatawaran. There is no forgiveness of sin without shedding of blood. It is always through the shedding of blood that God issues His forgiveness. There is no forgiveness without death because death is the penalty of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay in behalf. Kailangan mamatay. The problem with death is that if somebody who will die is also a sinner, he cannot save his own self because he is sinner by his own capacity. So he cannot save his own soul from the punishment of God in hell. So that's why God the Son, who is God from the beginning, He is with God, He was with God, He became a human being. And as a human being, He experienced all kinds of temptation, all kinds of human limitations. Kasi nagkalimitasyon siya eh. Nauhaw, napagod, nagutom. But He did not sin, even a single sin. So that's why on the cross, He is capable to save those that He represents before God. God would accept His offering because He is representing all people like Him. And His sacrifice is acceptable. Bakit? Acceptable because He is also God. He did not sin at all. Kaya yung kanyang kamatayan ay perpektong pambayad para sa kasalanan ng mga kanyang hinirang, ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga tupa. Kaya nang mamatay si Kristo sa krus, sapat na iyon para maligtas. At salamat na lang, napaka-painful noong salitang yun. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mo ako iniligtas. Talagang hindi siya iniligtas. Siya ang pinabayaan. Genuine expression of grief, of separated, not physically, not spiritually separated. Kasi hindi naman, ang Diyos naman nasa lahat ng dako. Yung separation doon ay yung pagpapabaya. Tama yung ginawa mo, yung salita mo. Nagpagpapabaya. Pinabayaan siya. Pinabayaan siya ng Diyos during that moment dahil pinasan sa Kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. Kailangan mamatay siya. Total sacrifice. Ang Ama din ay nagdusa, hindi lang ang Panginoong Jesus. Habang si Jesus ay nagsasabi ng Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? God the Father also showed His suffering
reflected doon sa tatlong oras na kadiliman. Hindi nagbigay ng liwanag ang araw, ang sabi doon, no, sa Matthew. Nagdilim ang kalangitan sa loob ng 3 oras mula alas 12 ng tanghaling tapat hanggang 3 ng hapon. Naghapunan ang mga manok sa kanilang hapunan. Akala ng mga manok gabi na. At nung magdilim ang langit, no, maging yung pinuno ng sundalo na naroon sa harapan niya sa krus, sabi niya, tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. Pero mo, nakikita niya ang nagaganap habang naroon si Kristo sa krus. Una-muna, yung narinig niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila kanilang ginagawa. Pero habang ipinapako, habang pinarurusahan, Ama, patawarin mo sila. Sinong tao makakapagpatawad kung hindi sa Diyos? Di ba? ang pagka ikaw, pako ka, manunungayaw ka eh. Pag nasaktan ka, maninipa ka. Yung instinct mo, no? Bilang tao. Siya hindi eh. Nagpaubaya siya. Kaya parang tulad sa isang maamong tupa, no? Siya ang kordero ng Diyos. Walang imik. Kasi ang kordero, pag inihandog, kaya siya ang ginamit na simbolismo sa Panginoon ay kordero. Yung kasing tupa, kahit nasasaktan niya, hindi umiimik. Tsaka di lumalaban. Kaya pag nagsishare ka ng yung shearing ng balat, nasusugatan niya na, pero hindi yan maalis sa kanyang kinatatayuan. Kahit napatayin mo siya, luluha lang siya. Ganun ang Panginoon Kristo. Hindi siya lumaban, hindi siya man lang tumutol sa pagpapahirap sa kanya. Tiniis niya ang lahat. At yung moment na yon, talagang hindi siya tinulungan ng Diyos na iligtas doon sa parusa ng... kasi ang Diyos mismo ang naglalapat ng parusa sa kanya. At ang Diyos din ay nasasaktan. Kasi sinong ama ang hindi masasaktan habang ang kanyang anak ay kanyang pinapalo? At pinapalo niya para sa iba. Para yung ibang tao ay makaligtas. Grabe, no? Ang ama rin nagsacrifice kasi akala nila ang Panginoong Hesus lang nagsacrifice. Hindi. Ang Diyos Ama mismo ang nagsakripisyo. At sa relihiyon lang ng Kristyanismo, nagkaganyan. Sa mga pagan religions, ang nagsasakripisyo lang tao. At ang Diyos naghihintay, Diyosa nila, naghihintay lang ng panghandog ng tao. Appeasement. Yung appeasement ng tao. Pag di nagustuhan ng Diyos yung handog, papabukahin niya ang lupa, papabagyuhin, papaputukin ang bulkan. Pero ang Diyos, hindi eh. Sa Kristyanismo lang nangyari na ang Diyos mismo ang nagparusa sa kanyang sarili. Na anak, ibinigay niya ang kanyang sariling handog. Hindi niya ginusto ang handog ng tao kasi kapos eh. Makasalanan pa rin ang tao, hindi nagbabago, paulit-ulit lang. So kailangan siya na mismo ang maghandog para once and for all, matubos na ang kasalanan. May nagdusa na isa para sa lahat. At sa lahat ng panahon. Hindi na kailangan paulit-ulit. Kasi ganap na dahil Diyos ang naghandog. Walang hanggan ang handog. Walang hanggan ang bisa. Yes. Eternal po. Eternal ang implementation. May eternal implementation, may eternal significance. Di ba? Kaya wala nang kailangan panghandog eh. Final sacrifice yung sacrifice ni Christ. At dugo niya ang kanyang ipinambayad. Buhay niya kanyang pinambayad. And when He died, di ba? He did not die spiritually. Only the physical dies. Only for 3 days. But His soul, His spirit is alive. Very well alive. He went to the Father. Yung katawan lang niya, hindi pumunta sa Ama. Kasi ang katawan niya, naroon sa libingan. Kaya nung hipuin ni Maria Magdalena, huwag kong hipuin sapagkat ang katawang ito hindi pa nakapunta sa Ama. Ang nakapunta lang ay Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Jesus at kaluluwa. Okay? May tanong pa po si Cynthia Espinosa. Mm. Good evening, I just have a question. If it is true that we cannot be saved unless we follow the correct doctrine of the Bible-based truth, si Pastor Gary Grant ba, do you all teach only one in the same doctrine? Sino ba si Michael Grant? Hindi ko po kilala kasi si Michael Grant kaya hindi ko po masagot eh. Siguro po next week, no? Pag-aralan po namin si Michael Grant. Granting that we don't know grant, we cannot grant you an answer.
Yeah, because we will be pretending that we know Grant. Mamaya magkatapos. Baka masabi namin si Ami Grant. Singer yun Singer po 'yun. So, quick po Sige po. Ating pag-aralan sino si Michael Grant. Hopefully, pareho po natin. Si podcast na. Okay, Pastor Grant. Tingnan natin, Michael Grant. Michael Grant, podcast. Anong podcast niya daw? Po sa Facebook. Testing the Spirit. Testing the Spirit. Tingnan natin kung siya po talaga ay pareho natin. Makikita naman natin yan. Yan. Michael Grant. Yan. Number 1 religious podcast in the world? Hindi naman. Wala pa. Wala rito. Wala pong pagkakakilanlan sa kanya. Wala pa. Siguro, church. Tingnan natin. Is Pastor Michael Grant a Calvinist? Calvinist. There is no direct information available to identify whether a specific Pastor Michael Grant is a Calvinist or not. Hindi rin kilala ng AI. Well, siguro po next week, no? Atin pong tandaan mo, Pastor, para pag nandyan si Sister Cynthia, ay ating masagot. Sige po, ating research. Kung sino yung si Michael Grant. Efren Robert. Thank you po, Pastor. Gandang gabi. Okay. Gandang gabi din po sa inyong lahat na bumati. Ano po ang belief ng United Church of Christ in the Philippines? Pareho lang po ng evangelicals. Evangelicals po yan. Yun nga lang ay sila yung mga old type Christians noong una. Mostly po yan ay mga Methodist. Kasapi, marami po yan. 4 yan na grupo Ang alam ko, United Church of Christ. Kaya United, mga Churches of Christ yan. Mga Christian din naman. At karaniwan ay evangelical din po. Salvation din by grace. More on lang po sila programs. Oriented masyado sila sa mga sacramentalism sa loob ng Pragmatic po ba yun? yung iba pragmatic, yung iba naman hindi rin. Meron pa bang tanong? Yan yung mga nauna sa Pilipinas, yung mga UCCP. Ano to yung UPC? Kay John Protestant. John Gilly. Wala? Gilly. Kulang kaya sa oneness po sa UPC? Wala kasi rin po dito sa province. UPC. United Pentecostal Church yan Oneness po yun United Pentecostal Church, Apostolic yan at Oneness. United Pentecostal Church. Diyan po galing sila Kibuloy. Opo. Humiwalay na lang sila, si Almeda. Yung dalawang yan. Galing sa United Pentecostal Church. Mali ang nila ng Diyos. Hindi po namin ma-recommend. Hindi po ma-recommend ang UPC. Sa kanila, modalism. Yes. Nagbabago. Nag-iba-iba ang Diyos. Naging ama, tapos naging anak. Nagbago lang ng anyo ba? Opo. Pero siya rin yung anak, siya rin ang ama, siya rin espiritu. Sa ibang panahon, nagpalit lang ng mode o nung anyo siya o nang tawag sa kanya. Okay? Kung wala na po, magpaalam na po muna tayo. Yun, so babalik po kami sa Webet at ganito rin oras. Tuloy po kayo sumubaybay. At kung kayo po may mga topic na gusto namin italakayin, ay suggest lamang po ninyo sa comment section. Gusto? Wait, kami po ang The Narrow Gate and we are the Cultbusters. God bless you. Good night.